basta mga katribya, ang paglalagay po natin ng ating abono ay doon po sa pinaka canopy ng ating kalamansi. Ngayon pong tagulan, so pwedeng pasabog kahit na hindi nadadaanan ng patubig, okay lang kasi umulan. Pagka tag-araw hindi po pwede, kailangan doon sa nadadaanan ng tubig ang pagsasabog natin ng abono para siguradong nalulusaw at kakainin ng kalamansi yung pataba natin. Kaya ginagawa natin ay pasabog ang ating pong paglalagay. Dahil good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? At eto po, tayo po mga katribya ay magsasabog po ng ating abono. Magsasabog po tayo ng pera sa ating pong kalamansi. Siyempre napetas na po natin mga katribya po yung ating bunga para naman po lumaki po yung ating pong pansunod, yung ating pang Agosto, at para palitan uli ng panibagong bulaklak yung ating mga pinagpitasan. Kailangan supplyan po natin ng pagkain. Ayan, ating pong abono ilalagay, siyempre yung ating organic fertilizer. Alam niyo mga katribya, hiyang po ang aking kalamansi dito, kaya di na tayo nagbabago po ng brand o ng abono. Kaya sa mga subscriber natin, pagka po nakita ninyo ang inyo pong ginagamit na pataba ay maganda ang nagiging resulta, maganda po ang pagbubunga, maganda ang tahon, maayos, pwede kayo hindi na po magpalit ng inyo pong gamit na abono. Kaya po pwede nyo rin pong subukan itong ating ginagamit na organic fertilizer. Kaya lang dito lang po sa party po na medyo malapit. Pagka po kasi sa party na po ng Visayas, saka po sa Mindanao, hindi na po makakapag deliver ng ating organic fertilizer. Yan. At mapapamahal pa kayo pagka po ito ay ilalagay natin sa barko, okay, lalo na sa aeroplano. Ayan. Kaya tayo ay lalagay ng ating abono sa ating pong kalamansi. Lalagyan natin ay pitong sako. Bawat puno ay meron tayong 4 hanggang 5 dakot ang ating ilalagay. Tama-tama, apitas na po yung kanyang bunga, kailangan na natin siyang pakainin. Kaya sasabog natin ng pera itong ating itinatapon. Baga ito naman ay pagkain, kaya pakakainin natin ang ating kalamansi. Ito naman po mga katribya, wala naman po itong pagkaluto sa ating kalamansi kahit malagyan ng dahon ang pataba. Di kagaya po ng synthetic, nakakaluto ng dahon, lalo na kapag po hindi po mauulan at basa. Sabog tayo, sakong sakto. Tayo na po yung ating mga damo, kaya pwede na tayo sa ating paglalagay ng ating abono. Umulan po kanina at hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang pag-uulanan. Kaya ilagay muna tayo ng ating abono saktong sakto para malusaw. Libre na tayo ng ating
pagpapatubig mga katribya. Yan, yung kung mga natira nating gaholin marami rin po yan pang Agosto. Tapos meron rin tayong pang September at saka October. Sunod-sunod lahat ng ating pambuwan ay meron tayong inaasahan na mapipitas. Ito yung ating pamalit sa complete fertilizer, yung ating organic fertilizer. Sabog ulit tayo. Tagal-tagal tayong hindi po nakapaglagay dito ng ating pataba. Every 2 months. Pero itong nakaraan ay halos 3 months tayong hindi nakapaglagay. Ngayon ay na-harvest na yung ating inalagaan. Kaya para naman ito sa susunod na bulaklak, para pang suporta dun sa ating bunga. Marami tayo pang Agosto. Mga natira natin mga gahole. Tapos yung mga maliliit na mga buko, mga gasaresa, pang October naman yan. Yung lalabas ng bulaklak, pang kuha naman na yan, November at saka December. Tapon tayo ng ating kwarta. Kaya yung ating hinarvest dito, pinambili na lang natin ng ating abono. At least ay hindi na po sa bulsa natin ang galing, at nakakuha pa tayo ng ating panggastos doon sa ating inani. Kung gaano karami po yung mga buko, saka para hindi po malaglag po yung mga maliliit, kailangan natin dyan mga katribya po ng pangtustos o pagkain sa kanya. Dahil pagka hindi po natin dito pakakainin, may tendency malaglag po yung ating pang October. Kasi sa panahon po kasi ng August saka itong September, talagang kalamansi po talaga ay bumababa. Yung October, dyan na po nag-uumpisa kung minsan tumitinag ang kalamansi. Kaya kailangan meron tayong panghuli doon sa ating kalamansi pang October. At nga po yung mga maliliit na yan. Kaya kailangan natin ng suporta ng ating abono para mabilis lumaki at huwag pong masira, malaglag. Pagka po kasi mahina mga katribya po ang katawan ng ating kalamansi, may tendency talagang malalaglag siya. Tapos yung naiwan, may tendency hindi rin po siya makakalaki. Maganda po magpalaki ng bunga yung ginagamit nating organic fertilizer. Hindi nagrereklamo ang buyer at hindi siya madalas malutuan pagka sa organic. Ito yung ating ampalaya, ligaw, pang ulam. Sasabog na tayo ng ating abono
kasama pa dyan, tatanggal pa tayo ng ating baging sa ating kalamansi. Sangka pa. Completos Recado. Good morning, magandang umaga sa lahat. Isang maulan. At yan po ay bunga pa rin po ng habagat, mga katribya. Okay, so gagawin muna tayo ng ating abono. Mga katribya. At ganda na po yung ating kalamansi, berdeng berde. Kikita naman ninyo. Tapos yung kanya pong dahon, healthy. Yan na po ang epekto. Kaya pagka sa ating mga ka-farmers, meron kayong abono na ginagamit at ayos po at hiyang sa inyo, ang recommend natin ay huwag nyo nang baguhin, dahil yan na po ang kursunada ng inyo pong kalamansi. Pero pagka ang pataba, mga katribya, ay hindi po gumugusar sa inyo, hindi po gumaganda ang inyong kalamansi, pwede kayong magpalit ng brand, pwede kayong magpalit ng inyo pong pataba. Yan naman po ang palatandaan. Hindi naman po como narinig nyo po sa aking vlog na ito ay inyong gamitin, pero kung hindi naman hiyang sa lupa ninyo at sa inyo pong kalamansi, pwede ka magbago ng inyo pong pataba. Ganun po yung nag-aaral. Hindi naman lahat po doong sinabi natin ay inyo susundin. Siyempre, ang inyo pong salamin, ang inyo pong kalamansi. Kung nakita ninyo sa inyo pong kalamansi, maganda ang naging resulta, maganda po ang epekto, doon na kayo magbago ng inyo pong kalamansi ng pataba. Yung ating kalamansi ay napwersa, bali ng ating tagapitas. Yan. Kaya kumisan ay pagka pinipilit na abutin ang mataas, ang nangyayari, nasisiklat po ang ating kalamansi, nababali. Kaya mas maganda, ginagamitan talaga po ng hagdan para hindi po masayang. Kung nabali kasi, mga katribya, po ang kalamansi, masasaktan, pati po yung bunga niya, minsan hindi po napakikinabangan, minsan malalanta na siya. Yun po, mga katribya, po ang mga tips po natin sa ating pong paglalagay ng ating abono. Make sure na kinakain talaga ng inyong pong kalamansi, dahil ang palatandaan, kapag po kinain po ang abono ninyo, magpo-produce po siya ng bulaklak. Asa dalawa po ang pagkain ng abono ng kalamansi. Andiyan po yung maglabas siya ng bulaklak or maglabas siya ng maraming dahon. Pag marami pong dahon ang inilabas po ng inyong kalamansi, ibig sabihin nun, mas marami po ang nitrogen. Kailangan dapat ay mapagbunga natin siya. Yan naman ay ginagamitan po natin siya ng para po doon sa foliar ng ating kalamansi. Sa tag-ulan kasi, mga katribya, mahirap po magpabulaklak ng marami na namumuti. Hindi po kagaya sa tag-araw na once na natigang mo ang kalamansi, na hindi mo siya natubigan, kahit wala pong abono, basta't na natubigan niya, naglalabas siya ng maraming bulaklak. Kaya lang, pagka wala po siyang abono, mahina rin ang bulaklak, madali lang po siyang masira, madali rin po siyang malaglag. Kaya kailangan meron tayong abono para matulungan po yung bulaklak natin na tumaba, tapos magkaroon po ng laman at magtuloy siyempre at maging bunga pagka panahon po ng tag-araw. Sa tag-ulan naman kasi, ang nami-minus po natin dyan ang pag-i-spray, dahil hindi na po tayo nag-i-spray po ng pang insecticide, dahil ang kalamansi naman natin, mga katribya, alaga na po siya ng pag-uulan. Kaya pati yung mga maliliit na mga bunga, mga buko, nakita ninyo mga buo. Kaya naman nagmumura ang presyo ng kalamansi sa tag-ulan, dahil maraming bunga ang kalamansi. Nag-alaga at hindi nag-alaga ay may bunga. Ang advantage lang po, mga katribya, po noong nag-aalaga sa tag-ulan, mas marami bunga kumpara natin doon sa hindi nag-aalaga. Pero silang napipitas, kaya lang konti-konti. Di kagaya po nung inalagaan mo, nilagay mo ng abono, ay talagang marami kang makukuha, mapipitas. So, gusto po yung ating sansako. 4 muna po yung ating ilalagay, tapos mamaya lalagay po na 3. Kaya ang kabuuan nito
ay pitong bulto ang isasabog natin dito sa ating bigit kumulang po na 700 na puno. Ang ating edad ng kalamansi natin ay 3 taong mahigit mula po nung ating pagkatanim. Sige, sabog na po tayo ulit. Okay. Basta mga katribya, ang paglalagay po natin ng ating abono ay doon po sa pinaka canopy ng ating kalamansi. Ngayon pong tagulan, pwedeng pasabog kahit na hindi nadadaanan ng patubig, okay lang kasi maulan. Pagka tag-araw, hindi po pwede, kailangan doon sa nadadaanan ng tubig ang pagsasabog natin ng abono para siguradong nalulusaw at kakainin ng kalamansi yung pataba natin. Kaya ginagawa natin ay pasabog ang ating pong paglalagay. Dahil malalaki na itong ating kalamansi. Kahit maglagay tayo ng 1 kilo sa bawat puno, pwede. Kasi may edad na yung kalamansi natin. Kaya lang, pag malakas po ang pataba ninyo, hindi po dapat na ganun kadami ang ilalagay natin. Ito kasi organic, kahit mapasobra yan, wala pong epekto, wala pong bad effect sa ating kalamansi. Gusto niya, kahit marami siyang kakainin pataba. Hindi kagaya ng synthetic. Pag napasobrahan ka, so pwedeng dumilaw ang inyong kalamansi, pero siyang epekto. Sa organic, hindi. At malagyan ng dahon, okay lang, hindi siya maluluto. Kahit parabulan mo pa yung katawan ng kalamansi na pataba, pero sa puting abono, hindi pa pwede yun. Lalo na pagka hindi umulan, maluluto ang inyong balat o yung dahon ng kalamansi niyo. Inihahalo natin sa herbicide yan yung mga puting abono, dahil pampaluto yan ng dahon. Mainit kasi yan, kaya kayang patayin ang inyong kalamansi, lalo na kung yan ay katatanim. Kasi sa gulay, bawal po din yung nakadikit sa puno, lalo na kamatis or sili, pagka po yung synthetic na abono. Pero sa atin, okay lang, kahit madikit sa puno, walang problema, dahil mga minerals ang ating organic, mga natural. Yung damo natin mga bulok na, pero meron ulit panibagong tubo. 1 buwan pa, lalaki na yan, kaya obligado natin ulit siyang i-herbicide. Ang gandahan naman ito, makakain na niya kaagad yung ating abono. Hindi na yung damo ang kakain, hindi mismo yung ating kalamansi ang kakain na. Ating pagpapakain kalamansi, after po nating ma-harvestan, kailangan bigyan naman natin ang nararapat sa kanya, dahil ibinigay niya ang kanyang obligasyon sa may-ari. Tayo naman, bigyan naman natin sa kanya pagkain, kaya pakakainin natin siya, tapos na tayo ay pakainin sa pamamagitan ng ating harvest. Okay, yung ating natirang
dinadamuhan. Ito rin yung susunod nating assignment, ang pag-aalis po ng ating sangang tuyo. Para mula nang tayo mga katibig gumamit po ng ating organic, kumonti po yung ating mga sangang tuyo. Dati-rate noong synthetic lagi ginagamit natin. Nako, puno-puno, lagi-lagi may namamatay, nababawasan ang ating kalamansi. Pero ngayon sanga-sanga na lang yung nakakuha po niya, yung namamatay, pero hindi ganun karami kumpara mo doon sa dati. Kaya nga hiyang ang ating kalamansi sa organic fertilizer. Kasama na itong ating alisin ang baging. Pinagbigyan tayo ng panahon. Okay, tapos na tayo mga katribya ang ating sabog ng abono. Pakain natin sa kalamansi. Yan ang magandang timing pag nalagay ng abono, basta't pagkapitas ng bunga, parang kalalalang mga araw, pwede ka nang magsabog para mapalitan ng bulaklak yung ating pinagpitasan, saka para lumaki po yung kasunod. Pero dapat ay meron muna tayo mga katribyang papalakihin para mas mabilis. Ay, mga gaholi na yan pang suporta. Dapat malinis ang lupa, wala siyang damo, para wala siyang kasosyo sa pagkain ng ating pataba. Yan, ito yung tamang timing. Malinis ang ating damo, wala siya. Yan, sigurado kain na kain ng kalamansi natin ng pataba na ating ilalagay. Yan. Alikabok itong ating pataba. Para siyang complete. Actually daig pa nito ang complete dahil matagal niyang kainin. Halos 4 na buwan ay kumakain pa ng abono itong ating patabang inilalagay. Yan, maaraw-araw na mga katribya, maganda na po ang panahon. Saklap nito, talagyan natin ng abono saka hindi umulan. So uulan pa niya, kumukulimlim pa. Meron pa tayong habagat. Okay, tapos na tayo. Mamaya na lang po yung ating yung 3 bulto. At kaya kumain muna ng ating pananghalian. Para mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita ko talaga po tayo bukas. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan.
Bye-bye.